Tumatawid sa highway ang tricycle na ito sa Binalonan, Pangasinan. Nang saktong dumating ang bus na may kabilisan ng takbo. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon pa ang tricycle ng ilang metro. Bumulagta sa kalsada ang isa sa mga duguang sakay ng nabanggang tricycle. May naipit din sa sidecar. Ang sinapit ng mga biktima, abangan, maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan. Dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi, Pilipinas. Ika-5 araw ng Abril taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po ang Frontline na balita. Inflation o bilis ng pagmahal ng mga bilihin tumaas nitong Marso. Bigas ang pinakamabilis nagtaas presyo. At dahil nga sa inflation, maraming Pilipino raw ang ayaw munang magpakasal. Ganun na nga ba kamahal ang magmahal? Kabi-kabilang sunog naman. Sa Minglanilla, Cebu, nasa 50 bahay ang natupok. Nilamon din ang apoy ang mga bahay sa San Andres, Maynila. Lumang bayan na nalubog sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, muling lumitaw dahil sa bumabang level ng tubig. Epekto niya sa agrikultura, pinangangambahan. Mga health workers sa Antipolo, Rizal, nagbahay-bahay na para magbakuna ng panlaban sa pertussis. Paulit-ulit na pambubuli ng China sa West Philippine Sea, numero 1 pag-uusapan sa kauna-unahang trilateral summit ng Pilipinas, Amerika at Japan. Sa pulsa video, siklista at delivery rider muntikang madaganan ng kumalas na container ng truck sa Maynila. Sa Frontline News Abroad, cover ng isang libro sa Amerika, gawa raw sa balat ng tao. Back-to-back na bagong News 5 Frontliners. Sina Ruth Cabal at Mark Logan na may ikukwento sa atin mamaya live. Parang nakipagpatintero sa kamatayan ang isang rider at isang siklista sa Maynila. Kumalas sa truck at tumagilid sa kalsada ang isang malaking container van sa port area. Ang siklista at rider muntikan ng madaganan ng container van. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Sa kuha ng CCTV nitong Miyerkules, makikitang nag-U-turn ang truck sa port area sa Maynila. Nakapwesto naman sa gilid ng truck ang isang siklista delivery rider. Bago pa man tuluyang makaliko ang truck, bigla na lang... Kumalas at tumagilid ang container na karga ng truck. Muntikan na mabagsakan ang dalawang motorista. Buti na lang nakatakbo agad sila. Yun nga lang, nawasak ang bisikleta at motorsiklo. Kabilang sa mga nakaligtas, ang delivery rider na si Leonard Simon. Kaya nung ginawa ko nun, tumalon ako sa motor. Paglingon ko, wala na. Durog na yung motor ko. Nanginginig yung buong katawan ko. Iniisip ko agad yung pamilya ko, sir. Nakaligtas man sa disgrasya si Simon, apektado naman ang kanyang trabaho dahil napipi ang motorsiklong pan-deliver niya. Ito yung motor ni Leonard. Ayon sa may-ari ng motorsiklo, hindi na ito mapapakinabangan dahil UP-UP na ang mga parte nito. Dahil dito, apektado na rin pati ang hanap buhay niya. Lumalabas naman sa investigasyon na kumalas ang tractor head sa container nito nang mag-U-turn. Nakalimutan daw yung parang lock doon sa may trailer, sir. Parang pinagkakapitan ng container doon sa trailer. So hindi na ilock, sir. Kaya nung pag-U-turn niya doon sa area na yun, ay loaded yung container doon, tumagilid. Sinigundahan naman ito ng driver ng trailer truck. Kwento niya, inilipat lang ang container sa minamaneho niyang tractor head. Nasiraan daw kasi ang naunang may karga nito. Maaring hindi raw naikabit ng pahinante na maayos ang container. Pinunot siguro ng pahinante yung sa bolt join yung wala naman po sinasabi siya na ganun na nangyari. Siguro po natakot na sa aksidente. Pero makikita naman po sa CCTV yan kung bakit nagkaganon. Nakipag-areglo na raw ang may-ari ng trailer truck. Nangako siyang babayaran ang mga nadaganan ng container. Pero sabi ni Simon, isang buong araw na ang lumipas pero wala namang nakikipag-usap sa kanila. 4 to 5 daw po yun. Nagpunta kami dun alas 5. Wala, hindi sumipot sir eh. Hindi nagre-reply sa text.
Sa tawag, hindi na matawagan. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Tumagilid din ang isang truck sa bahagi ng Marcos Highway sa Barangay Santolan, Pasig kanina madaling araw. Ayon sa driver ng truck, galing siyang Rizal at magde-deliver sana ng semento sa Maynila. Pero sa gitna ng biyahe, pumutok ang kanyang gulong. Dito na tumagilid ang truck sa gitna ng kalsada. Sandaling nagdulot ng traffic sa lugar ang aksidente. Rumisponde naman ang MMDA at agad ding pinalitan ang pumutok na gulong. Ligtas naman ang driver ng truck. Arestadong 2 miyembro umano ng carnapping group sa Quezon City. Nabisto sila matapos makitang binibenta online ang ninakaw nilang motorsiklo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Agad tumakbo ang lalaking yan nang makorner ang kanilang grupo sa entrapment operation sa Fairview, Quezon City. Inirereklamo ang lalaki ng pagbebenta ng nakaw na motor. Ang kasama niya, hindi na nakapalag at agad pinusasan ng mga pulis. Hoy! Pulis kami, ha? Pulis kami, oo. Hoy, pakili kayo. Takyo. Pulis kami. Pulis kami kayo, ha? Sasanap pa ka ng motor. Nahabol naman ang tumakbong lalaki, pero nagpupumiglas pa rin ito habang pinupusasan. Lunes ng gabi noong nakawin ng mga sospek ang motor sa harap ng isang bahay sa Barangay Commonwealth. Kinabukasan, nakita ng kaanak ng biktima ang motor na binibenta online sa halagang 40,000 pesos. Gumamit sila ng dummy account para magpanggap na buyer ng motor. Nakipag-ugnayan din sila sa mga pulis para ikasa ang operasyon. Ayon sa mga pulis, posibleng miyembro ng sindikato ang mga sospek. Yung modus nila, actually ninanakaw, tapos agad binebenta online. Mabilisan kasi mura lang yung pagkabenta eh. Either binuhat, kinarga sa sasakyan kasi dalawa sila eh. O either may mga universal key na ginamit. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang mga sospek pero tumanggi silang magsalita. Anong nagtulak sa'yo para benta yung carnapping? No comment po. No comment po. Makaharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa new anti-carnapping law. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Natunog kanina ang 20 bahay sa San Andres, Maynila. Hinala ng barangay na iwang kandila ang mitya ng sunog. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Nagkagulo ang mga residente sa Arellano Avenue, San Andres, Maynila nang lamunin ng apoy ang mga bahay pasado alas 5 kaninang madaling araw. Ilang kalalakihan ang nagtangkang pasukin ang naglalagablab na eskinitang ito. Ang pakay nila, sagipin ng nakataling aso. Ilang beses sinubukan ng mga lalaki na kunin ng aso. Pero bigo sila makuha ang alaga dahil tuluyan ng kumalat ang apoy. Lumalaki na yung sunog. Ilang sandali lang, dumating na rin ang mga bumbero. Maliwanag na, pero tuloy pa rin sa pagkapula ang mga bumbero. Umakyat pa sila sa bubong para bombahan ng tubig ang mga nasusunog na bahay sa looban. Ang ilang residente, kanya-kanyang hakot ng mga gamit. Kwento ni na Alan Jerome, dali-dali silang lumabas nang makarinig ng may sumisigaw ng sunog. Paglabas po namin, nandun na po sa likuran naming bahay namin yung sunog. Pagkalabas po namin, nakalabas na sila lahat. Ayun na po, nagsimula na pong umusok yung third floor namin. Si Merlinda naman, inunang inilikas sa mga alagang kuting at aso. Inuna ko itong mga alaga ko. Sila naghakot, ako nandoon naka-stay. Hindi rin nakaligtas sa sunog ang bahay ng kapitan ng barangay. May hinala rin siya kung anong sanhi ng apoy. Pinagtanong-tanong ko kung anong pinagmulan, yun nga yung kandila. Kandila na naiwan doon sa third floor ng katabing bahay namin. May paalala naman ang mga bumbero sa paggamit ng kandila. Tayo po nawalan ng kuryente at gagamit po tayo ng kandila. Tsakin po natin yung mga kandila na yun ay ating bantayan, patayin bago umalis ng bahay at ilayo po sa bintana o kaya ilayo po sa mga bagay na madaling masunog o kaya pwedeng masunog po. Sa tala ng barangay, aabot sa 30 pamilya ang nasunugan, 20 bahay naman ang natupok. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Higit 200 residente naman ang nawala ng tirahan sa malaimpyernong sunog sa Minglanilla, Cebu. Pero pagdating sa evacuation center, matinding init din ang kanilang kalbaryo. Nasa frontline na balitang yan si John Aroa.
Nagmistulang impyerno ang buong sitio na ito sa bayan ng Minglanilla sa Cebu. Madaling araw kahapon nang sumiklab ang sunog at nilamon ng mga bahay. Ala kayata ilalikoy na api ang mga manok. Pagan apil mga manok to. Ikaw na to wala dito na to. Halos lahat na makikitang bahay nag-aapoy. Bumbero layok tos gawas. Ang mga residente tumulong na sa pag-apula at nag-igib na rin ng tubig mula sa poso. Tumagal din ng higit 1 oras bago idiniklara ang fire out. Inaalam pa ang mitsa ng sunog. Nasa 53 bahay ang natupok habang higit 60 pamilya o katumbas ng higit 200 residente ang apektado. Aabot naman sa 2.6 million pesos ang pinsala sa mga ari-arian. Pansamantala muna nakatira sa gym na ito ng isang paaralan ang daan-daang mga nasunugan. Siksikan sa dami. Problema rin ng mga nasunugan ang tindi ng init sa evacuation center. Paypay dito, paypay doon ang mga bakwit. Sir, sobrang talagang init sir. Nagubad na ako ng damit kasi sobrang talagang init. Pinagpawisan na talaga ako. Mayat maya naman ang paligo ng magulang na si Lovely sa kanyang anak sa sobrang init. Niliguan ko sir kasi ang init dito sa evacuation. Kailangan siya ma-press kasi ang init dito talaga. Para maibsan kahit papaano ang nararamdamang init, naglagay na ng mga industrial at electric fan sa evacuation center. Naglagay din ng mga water station at namahagi ng mga galon ng tubig. Nasa tabi lang nila ang health center sakaling may tumaas ang blood pressure. May mga volunteer ding namigay ng pagkain, pero nananawagan pa rin ng tulo ang mga nasunugan, lalo't halos lahat sila walang naisalbang gamit. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5. Muling nasilayan ang lumang bayan ng Pantabangan sa Nueva Ecija dahil sa patuloy na pagbaba ng water level ng Pantabangan Dam. Apektado ng agrikultura dahil kulang ng tubig sa mga palayan. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Sinong mag-aakala na sa ilalim ng malawak na katubigan na ito sa Pantabangan Nueva Ecija ay mayroon palang natatagong isang lumang bayan. Dekada 70 nang sinadyang palubugin ang naturang bayan para bigyang daan ang konstruksyon at operasyon ng Pantabangan Dam. Lulubog, lilitaw ang lumang bayan, depende sa level ng tubig sa dam. At ngayon ngang bumaba ang tubig, muling sumilip ang sementeryo at simbahan ng nalubog na bayan. Nasa 175.65 meters ang antas ng tubig ngayon sa Pantabangan Dam. Mas mababa ito sa minimum operating level. At pinangangambahan pang aabot sa low water level sa katapusan ng buwan dahil na rin sa El Nino. Siyempre, yung mga ganyan, magbabawas na ng mga allocation yan. Pag ito umabot ng 171, stop na. Wala na sila activities. Kakambal ng problema ng tubig sa Pantabangan Dam ang kuryente sa Luzon Grid. Nakadepende kasi sa tubig ng dam ang kuryenteng mapuproduce ng 3 hydroelectric power plant. Bagamat wala naman itong epekto sa supply ng kuryente sa Luzon, itinuturing na critical level kapag mas mababa na ang tubig sa minimum operating level na 177 meters. Partikular ang sektor ng agrikultura sa mga pinakaapektado ng pagbaba ng tubig sa dam. Kabilang dyan ang mga mangingisda dahil sa kumukonti ang mga pangisdaan. Gayon din ang mga magsasaka na umaasa sa dam para sa irigasyon. Sa taya ng National Irrigation Administration, nasa 9,000 magsasaka sa higit 6,000 hektarya ang apektado, lalo't di na napatubigan ang palayan. Pero paglilinaw nila, hindi ganoon kalaki ang epekto, lalo't naagapan naman nila ito. Advice namin, magtatanim sila ng high-value crops or mga other crops such as watermelon, onions, ganon, mga munggo. May mga ilan-ilan lang naman na talagang sinabihan na namin, pero syempre gusto pa rin nilang magtanim ng rice kasi medyo alam naman natin na tumaas ang bigas na yun. Nakahanda naman ang Task Force El Nino na magpaabot ng financial assistance at food packs sa mga magsasaka at sa mga pamilyang apektado na matinding init. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Nilawakan pa ng NBI sa labas ng Davao Region ang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Sabi naman ng PNP, kahit mga ordinaryong mamamayan, pwedeng umaresto sa pastor habang may umiiral na arrest warrant laban sa religious leader. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon.
7 araw na lang ang natitira sa palugit para mahanap ng mga otoridad si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Hinainan ng warrant of arrest ang pastor para sa kasong child abuse at sexual abuse. Kung hindi pa rin siya mahanap, ibabalik sa korte ang 2 warrant of arrest ng Davao City Regional Trial Court Branch 12. Maghihintay ulit ng panibagong warrant o kung anuman ang magiging desisyon ng korte sa kaso ng pastor. Kaya naman hindi na lang sa Davao Region nakatutok ang tracking team na binubuo ng PNP, CIDG at intelligence community. Manhunt operation po yan. Since he was not located within the area po of Davao, then yung ating tracker teams po would also implement doon sa mga areas na sa tingin po nila na possible na kinakokoonan po ni Pastor Kibuloy. Hinihikayat din ng PNP ang publiko na makipagtulungan sa kanila sa pag-aresto kay Kibuloy. Even po ang civilian po ay po pwede pong i-implement po ito. Basta makita po siya dahil ito po ay warrants of arrest ng issued na po ng ating mga korte. Nagbabala rin ng PNP sa sinumang nagkakanlong kay Kibuloy na posible rin silang managot sa batas. 3 araw nang pinupuntahan ng NBI at mga pulis ang pag-aari ni Kibuloy sa Davao at Samal Island. Maayos namang tinanggap ng mga abogado at ilang miyembro ng KOJC ang arrest warrant. Ayon sa korte, dapat personal na pumunta si Pastor Kibuloy sa Regional Trial Court para magpiyansa. Bagamat itinuturing ng pugante si Kibuloy, hindi pa raw siya kinukonsiderang armado at mapanganib. Yung mga church members, mga officers ng Kingdom of Jesus Christ, pagdating natin, pinapapasok tayo kaagad, sinasamahan tayo without any resistance naman. And wala kaming nakikitang meron silang mga armas base doon sa actual nating pag-serve ng warrant of arrest. Wala namang resistance, no? In fact, gusto nilang ipahalughog yung buong compound. But this compound were too big, hindi natin kakayanin. Nauna nang sumuko ang 5 kapwa-akusado ni Kibuloy sa kasong child abuse. Pero pansamantala sila nakalaya matapos magpiyansa. Tiniyak naman ng NBI ang kaligtasan ni Kibuloy oras na sumuko o maaresto. Pero di diretsahang masagot ng mga otoridad kung magagarantiya din nila ang kaligtasan ng pastor oras na FBI na sa Amerika ang makakuha sa kanya. Nasa listahan din kasi ang pastor sa most wanted ng US dahil sa mga kasong child sex trafficking. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Umakyat na sa 4 ang Pinoy na sugatan sa pagyanig ng magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Tuloy-tuloy naman ang paghahanap at pagsagip sa mga natrap sa guho. Nasa Frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Dalawang araw matapos ang magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap sa mga nawawala at natrap sa pagguho. Tutok ngayon ng mga rescuers sa pagsuyod sa mabundok na bahagi ng Hualien County kung saan ilang landslide ang naitala. Sa kuwebang ito, nasagip ang grupo ng mga turista. Natrap sila roon nang gumuho ang mga tipak ng bato sa pagyanig ng malakas na lindol. Sa sentro naman ng lindol sa Hualien County, tapos na ang search and rescue operations. Kaya sinimulan ng mahabang proseso para tuluyang gibain ang mga nasirang gusali. Sa Uranus Building, mayroong 25 residente na natrap, 24 ang nasagip, habang patay na natagpuan ang huling residente. Kasabay ng demolition, ipinagluluksa ng kanilang mga kaanak at kaibigan ang mga nasawi sa trahedya. Sa pinakabagong tala, 12 na ang kumpirmadong namatay sa lindol, 16 ang nawawala, habang mahigit 1,000 ang sugatan. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, 4 na Pinoy nang kabilang sa mga sugatan. Hindi pa naman masabi kung may iba pang Pinoy na sugatan o di kaya'y nasawi sa pagyanig. Ayon kasi sa mga rescuer, mayroon pang 18 nawawala matapos ang lindol. 4 sa kanila ay mga banyaga. Tinitiyak naman ni Kakdak na nakatutok ang DMW sa sitwasyon sa Taiwan. Nananatili ring bukas ang kanilang mga tanggapan doon para magbigay tulong sa mga apektadong Pinoy. Ang magnitude 7.2 na lindol ang pinakamalakas na pagyanig na naranasan sa Taiwan mula pa noong 1999. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Umabot na sa 89 na tao ang tinamaan ng rabies ngayong taon. Base yan sa datos ng Department of Health mula Enero hanggang March 16.
Mas mababa lang ito ng 2 kaso sa mga tinamaan ng rabies sa parehong panahon nung nakarang taon. Yun nga lang, 100% ang naitalang fatality rate. Ibig sabihin, namatay ang lahat ng pasyenteng tinamaan nito. Higit 80 sa mga kaso ang nakakuha ng rabies mula sa kagat ng aso. 5 naman ay mula sa kagat ng pusa, habang 2 pang kaso ang mula sa ibang hayop. Kasunod naman ang pagtaas ng kaso ng rabies, target ng Department of Agriculture na pabakunahan ang nasa 22 milyong aso sa bansa. Kasama na dyan ang mga alagang aso at mga asong pagala-gala sa kalye. Humahanap lang daw sila ng budget para sa bakuna. We need 110 million pesos on the vaccine alone. Wala pa yung mag-apply, wala pa yung syringe, wala pa yung roll-out ng program. Yun ang hihingi namin sa Kongreso at sa Senado, and hopefully kung ma-approve, ma-implement natin. Tanging Bicol Region na lang ang hindi nakakapagtala ng kaso ng pertussis o whooping cough ayon sa Department of Health. Kaya naman ang mga LGU pinaiigting na ang pagbabakuna kontra sa sakit. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Nagbahay-bahay ang mga health worker na Antipolo City sa Rizal kanina. Ang sadya nila, mga batang hindi kompleto o hindi pa nababakunahan kontra vaccine-preventable diseases gaya ng tigdas at pertussis. Ang inang si Beverly hindi nagdalawang isip na babakunahan ng anak na 6 na linggong gulang. Siyempre baby pa to eh. Kung dapo. Para protektado. Pinaiigting ngayon na LGU ang pagbabakuna, lalo't nakapagtala na ng 9 na kumpirmadong kaso ng pertussis o whooping cough ang lungsod. Karamihan edad 1 taon pababa at hindi pa kumpleto ang bakuna. Isa sa kanila nahawa raw sa kanyang ina. Ang mga bata may immune system niyan. So hanggat maaari, yung mga magulang, kapag meron ubo, may sipon, huwag nang lumapit. At kung hindi maiwasan, mag-mask man lang sila. Sa buong Pilipinas, halos 900 na ang kaso ng pertussis ngayong taon ayon sa Department of Health. 49 na ang namatay. Nauna nang nagdeklara na outbreak na whooping cough ang Quezon City at Iloilo City. Sa ngayon, lahat ng rehiyon sa bansa maliban sa Bicol Region ay nakapagtala na ng pertussis cases. Sa kabila nito, hindi pa naman daw kailangang magdeklara ng pertussis outbreak sa buong bansa. Pag sinabi kasi natin na buong Pilipinas ang i-declare natin na outbreak, kailangan titignan natin yung trend sa buong lahat ng isla, lahat ng syudad, lahat ng munisipyo. Ngunit nakikita natin na kaya nating tukuyin kung nasaan yung mga pasyente na may dalahit. Tingin ng World Health Organization Western Pacific, nakaapekto ang COVID-19 pandemic sa pagdami ng mga kaso ng pertussis at ng iba pang vaccine-preventable diseases gaya ng measles o tigdas. Naapektuhan daw kasi ang routine immunization sa kabataan. Sa buong Western Pacific, nasa 1 bilyong kabataan ang hindi pa nakakatanggap na anumang klase ng bakuna. The immunity or protection in relation to other diseases that were vaccine preventable suffered because the vaccine uptake in many parts of the world decreased. Sa Pilipinas, nasa 2.1 milyon na bata ang hindi pa nakakatanggap na pentavalent vaccine mula 2020 hanggang 2023. Idagdag pa raw ang issue sa vaccine hesitancy at supply. Sometimes, ang risk perception ng tao is hindi naman ganun kadelikado yung sakit, so bakit ko kailangan mabakunahan? Yung measles or yung pertussis, talagang mas magandang mabakunahan ka kasi mas mabigat ang magkasakit. Kaya sabi ng WHO Western Pacific, dapat palakasin ang pagbabakuna. Umorder na ang DOH ng 3 milyon doses ng pentavalent vaccine. Nauna nang sinabi ng ahensya na posibleng dumating sa Hunyo ang mga bakuna, pero umaasa sila na mapapaaga ito. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Susunod, sa sobrang hirap ng buhay, ilang couple mas pinipili na lang mag-alaga ng aso't pusa kesa magkaanak. Militar at umano'y mga miyembro ng NPA nagsagupaan sa ilang lugar. Higit 4 na residente inilikas. At alamin ang mga dapat abangan sa National Barangay Day ng Eat Bulaga. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Bumilis ang pagmahal ng presyo ng mga bilihin sa bansa nitong Marso. Bigas ang nakikitang may pinakamalaking tiraas sa presyo. Ang matindi, posibleng magmahal pa raw yan dahil sa El Nino. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Parehong may regular na trabaho ang mag-asawang sina Rick at Cha Audal na taga Mandaluyong. Sa hirap ng buhay dahil sa pinag-aral ng mga anak, nagtayo pa nga sila ng sari-sari store at naglalako ng merienda para pandagdag kita. Pero kahit sumasahod at may tindahan na, kinakapos pa rin daw sila minsan. At siyempre yung sa pagkain, mga mamahali yung bilihin na ngayon. Hindi na namin dati yung 500, marami na ako nabibili. Ngayon talaga sir, wala. Pag bumili na ako ng 1 kilong karne, wala na. Kunti na lang yung matitira. Ang problema nilang mag-asawa, ramdam din ng milyong-milyong Pilipino sa ngayon. Mahirap. Sabi ng Philippine Statistics Authority, bahagya ulit bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong Marso. 3.7% na yan kumpara sa 3.4% lamang noong Pebrero. Numero 1 dahilan nito ay ang pagsipa ng presyo ng iba't ibang pagkain. Gaya na lamang ng bigas na posible pa raw lalong magmahal sa susunod na 3 buwan dahil sa epekto ng El Nino. Of course, yung problem natin talaga, yung problem nila, yung water. Doon sa mga may access to irrigation, of course, sinasabi nila na okay yung production nila. Pero doon sa ibang areas naman na walang access, may mga nagre-report na may mga damages na sila. Unless there is really some intervention na mangyayari sa market na biglang bababa yung presyo, wala kaming nakikita sa ngayon. Bukod sa bigas, isa pang nagpalala sa inflation ay ang pagtaas ng gastusin sa transportasyon, gaya ng pagtaas ng singil sa petrolyo at pamasahe sa tricycle. Tumaas din ang presyo ng karne, tinapay at mga sangkap nito. Nagmahal din daw ang presyo ng serbisyo sa mga restaurant at accommodation. Kabilang na yung gasto sa pagta-travel. Pero kung may tumaas, meron din namang nagmura, gaya ng presyo ng isda, mantika, gulay at asukal. Sa ngayon, nananatiling pasok ang inflation ng bansa sa 2 to 4% na target ng gobyerno para sa taong 2024. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Bagyang tumaas ang satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte ayon sa Social Weather Station o SWS. Sa pinakauli nitong survey, 73% ang satisfied kay Duterte kumpara sa 72% noong Setyembre. Katumbas ito ng net satisfaction rating na plus 61 o very good. Samantala, nananatiling nasa plus 44 o good ang satisfaction rating ni Senate President Mig Zubiri. 56% ang satisfied sa kanyang performance. Mula 48%, bumaba naman sa 45% ang approval rating ni Speaker Martin Romualdez. Ang kanyang net satisfaction rating plus 28 o moderate. Nakakuha naman si Chief Justice Alexander Esmundo ng net satisfaction rating na plus 32 o good. Mas mataas sa plus 27 na naitala niya noong Setyembre. Isinagawa ang survey nitong Desyembre nung bumagal ang inflation ng bansa at mas umugong ang usapin ng charter change. Sunod-sunod ang engkwentro ng militar sa mga miyembro ng grupong New People's Army. Daan-daang disidente ang naipit sa mga bakbakan. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Yan po, sa bundok na yan. Umalingaw-ngaw ang magkakasunod na putok ng baril ng magbakbakan ng grupong New People's Army at tropa ng militar sa Ragay, Camarines Sur kaninang umaga. Tingin ng Philippine Army, humigit kumulang 7 miyembro ng NPA ang kanilang nakasagupa. Nakumpiska naman ang ilang low-powered firearms, improvised explosive device o IED, gayon din ang ilang subversibong dokumento at iba pang materyales. Patuloy ang hot pursuit operation sa mga rebelde. Kaya huwag ka matulog kaya. Sugatan ng lalaking ito na isomanong miyembro ng New People's Army. Kuhayan pagkatapos makipagsagupaan kahapon sa tropa ng Philippine Army sa Las Navas, Northern Samar. Napatay naman sa engkwentro ang isa pang rebelde. Kinubkob ng mga sundalo ang kanilang pinagtataguan matapos makakuha ng tip mula sa mga residente. Nagtagal ng 20 minuto ang engkwentro hanggang sa umatras ang mga miyembro ng NPA. Na-recover sa lugar ang 2 M16, mga bala at magazine. Nagkaroon din ng sagupaan kahapon sa boundary ng Pilar Abra at Santa Maria, Ilocos Sur. Higit 4 na lang residente ng 2 bayan
ang inilikas sa Poblacion Gymnasium sa kasagsagan ng airstrike ng militar sa kampo ng MPA. Nakatakas sa mga rebelde habang sugatan ng isang sundalo. Natagpuan naman sa kampo ang samut-saring matataas na kalibre ng baril at mga gamit sa paggawa ng pampasabog. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Army na lagi silang handa para protektahan ang mga komunidad laban sa mga natitirang miyembro ng CPP-MPA na nagpapalaganap umano ng karahasan. We're still in the relentless campaign against CTG. Hindi naman tayo nag-let go. Katulad ng sabi ko dati, CTG, Communist Terrorism Group, hindi ganun kadali, but with the effort of everybody, unti-unti natin sila na-diminish. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ikalimang executive meeting ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Sa naturang pulong, pinamamadali na ng Pangulo ang pagbibigay ng amnestiya sa mga dating miyembro ng NPA. Ayon sa NTF-ELCAC, inaayos na nila ang implementing rules and regulations ng amnesty program. Target itong maipatupad ngayong taon. Na-organize na natin yung tinatawag na Local Amnesty Board. Ito yung more or less 17 local amnesty board in different regions. Ito yung mag-poproseso at mag-assess kung either yung ina-apply na amnesty will be eligible or not. Sa datos ng NTF-ELCAC, nasa 40,000 na mga miyembro ng NPA ang sumuko sa gobyerno. 1,500 ang unang batch na nag-apply para sa amnesty program. Mayroon pang 11 NPA guerrilla front sa bansa na target buwagin ngayong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. Raratsada sa isang bagong pelikula si linlang star Paolo Avellino. Para po ito sa upcoming romantic comedy movie na Elevator kasama si Kylie Versosa. Tungkol ito sa isang elevator boy na mahuhulog ang loob sa mistress ng kaniyang amo. Mapapanood na yan sa April 26. Si Kylie, excited na makatrabaho si Paolo na in demand ngayon bilang leading man. Bukod kasi sa TV5 teleserye na linlang nila ni Kim Chu, ongoing din ang kanilang online series na What's Wrong with Secretary Kim. Before this project, I was doing linlang. So it was totally different. Para talagang OFW yung trinay ko as much as possible to be as organic as it could be. I really love working with him. I agree. I think he's one of the hottest actors right now. But more than that, magaling talaga siya na aktor. Ito pa nga, naghahanda na para sa kanilang ika-50 edisyon ang pamunuan ng taunang Metro Manila Film Festival. Kanina, inanunsyo na ng Metro Manila Development Authority ang ilang guidelines para sa lahat ng gustong magpasa ng entry. 8 pa rin ang target isaling mga pelikula sa pista. Pero maaari pa rin itong itodo hanggang 10 kung marami ang magpapasa ng magandang pelikula. At mas madaragdagan pa ang mga lalahok na sinehan. Ngayong taon, balik sa pinanggalingang lungsod ang hosting ng MMFF sa Maynila. Pinipilit po namin balansehin na hindi mawawalan completely ng sinihan yung lahat po ng entries. Gusto namin magpasalamat sa MMDA for choosing Manila to host ang 50th ng MMFF 2024. And of course, rest assured na gagawin namin bonggang-bongga ang MMFF dito po sa City of Manila. Ito pa, pinupusuan naman ngayon online ang first anniversary ni na James Reid at Isa Pressman. Sa kanilang Instagram, ibinida nila ang kanilang sweet at fun nature adventure sa Bali, Indonesia. Very cozy at comfy lang ang dalawa sa ilan nilang video, tulad ng paliligo sa isang falls at swimming pool breakfast. March lang last year nang maging IG official ang dalawa nang mamata ang sweet na magkasama sa concert ni Harry Styles. Last September 2023 naman nang tawaging sunshine ni James si Isa sa isang pahayag. Susunod, pangaras ng China sa West Philippine Sea kabilang sa tatalakayin sa kauna-unahang Trilateral Summit ng Pilipinas, Japan at Amerika. Ilang government vehicles nahuling dumaan sa EDSA busway.
At alamin kung paano maiiwasan ang mga aksidenteng sangkot ang mga truck. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Muling nagpaalala ang Department of Education na pwedeng magsuspende ng klase mga paaralan kapag matindi ang init ng panahon. Sa Department Order 037 ng DepEd, nakasaad na maaaring kanselahin ang in-person classes at magsagawa ng alternative delivery modes kung talagang sobrang init at delikado na sa kalusugan ng mga estudyante at guro. Kaugnay niyan, nadagdagan pa ang mga paaralan at lokal na pamahalaang nagsuspende ng klase sa buong bansa. Ngayong araw, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Pasay, Bulacan, Pampanga at Iloilo City. Suspendido rin ang in-person classes mula preschool hanggang high school sa Santa Barbara, Pangasinan. Sa Cebu, kanselado rin ang face-to-face classes sa Lapu-Lapu City, Liloan, Naga City at Talisay City hanggang sa susunod na linggo. Nag-anunsyo na rin ng class suspension sa Sarangani Province at ilang lugar sa South Cotabato. Nahuli na namang dumaraan sa EDSA busway ang ilang government vehicle. Kaninang umaga, hinarang ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang mga sasakyang may sticker ng logo ng PNP. Tinikita niyan pati na rin ang mga ambulansyang wala namang sakay na pasyente pero dumaan pa rin sa EDSA busway. Sa kabuuan, 11 sasakyan ang natikitan kaninang umaga. Giit ng mga otoridad, tanging mga emergency vehicles gaya ng bombero, police mobile na re-responde sa operasyon at ambulansyang may pasyenteng sakay ang pwedeng dumaan sa busway. 8% ng mga aksidente sa kalsada ang kinasasangkutan ng mga truck. Ang ilang driver aminadong kailangan ng mga pahinante para makita ang mga biglaang sumisingit. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Mga truck ang isa sa mga kinatatakutan o kinaiinisan ng maraming motorista sa kalsada. Sa laki ng mga ito, takaw aksidente sila lalo sa gabi. Base sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA noong 2022, 8% ng kabuuang bilang ng mga aksidente sa kalsada may truck na sangkot. Sa mahigit 11,000 aksidente sa truck na naitala noong 2022, may namatay na mahigit 100. Marami kasing blind spots o yung mga parte ng kalye na hindi nakikita ng isang driver ng truck. Ang pagkakaiba ng pagmamaneho ng truck kumpara sa pagdadrive ng halimbawa, sedan o kaya ng van ay unang-una, walang rear view mirror kaya hindi kita ng driver kung ano yung nasa likod ng truck. Meron naman mga side mirror kaya lang ang problema kapag kagabi at madilim, nahihirapan pa rin ang driver na makita yung mga nasa gilid ng truck. Kabilang sa mga blind spot ng truck, ang mababang parte ng harapan, magkabilang side at likuran. Kaya si Benjamin, na mahigit 10 taon nang nagmamaneho ng truck, kinakailangan pa rin ng tulong ng pahinante para makita ang mga gilid, lalo na kung may mga biglaang sumisingit. Nag-aalalay lang, kaya nag-aalalay, mga dahan-dahan. Lagi lang nakatingin sa side mirror, kabilaan, lagi lang nakatingin. Ayon kay Gus Lagman, tagapagsulong ng kaligtasan sa mga lansangan at dating presidente ng Automobile Association of the Philippines, makakatulong para iwas aksidente ang pagsisigurong nasa kondisyon ang mga truck. Dapat ding iwasan ng mga truck driver ang biglaang pagpreno at dapat maging maingat sa pagliko. Importante ring dapat ay nasa iisang lane lang ang mga truck. Huwag silang yung nagsuswerve-swerve sa kabilang lane kasi malaki sila no? Yung mapipilitan yung nasa tabi nila na lumipat din ang lane. Kung merong masalpok siya ng iba sasakyan naman doon. So, kung malaking sasakyan ka, kung truck ka o bus, hanggat mare, stay on your lane. Pero hindi lang daw truck ang dapat mag-adjust. Hanggat maaari ay huwag daw makipagsabayan sa mga naglalakihang truck o makipagunahan at lumusot sa blind spot ng mga truck. Mapaiwan na nga naman ako, mauna sila, o kaya lalampasan ko sila para makalayo ako sa kanila. Kasi ang problema pag nasa tabi ka ng truck o nasa likod ka, kukunti ang nakikita mo kasi ang laki ng truck Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5.
Pasado ng kauna-unahang trilateral summit ni Pangulong Bongbong Marcos kasama mga leader ng Japan at Amerika. Numero 1 sa agenda nilang pangaras ng China sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Maricela Lili. Napapadalas na ang ganitong mga eksena tuwing hinaharang ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binobomba ng tubig, hinahabol, at binabangga tayo ng mas malalaking barko ng China. Ang ganitong mga pambubuli ng China ang rason ng patuloy na tensyon sa rehiyon. Kaya sa April 11, numero 1 yan sa agenda ng kauna-unahang Trilateral Summit ng Pilipinas, Japan at Amerika sa Washington, D.C. Personal na tutulak doon si Pangulong Bongbong Marcos para makipagpulong kina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Of course, the joint vision statement is still under discussion, but we can expect an alignment of views among the three countries on the recent incidents in the West Philippine Sea. Pero ika nga ni Pangulong Marcos, hindi raw ito poking the bear. Sabi ng Department of Foreign Affairs, hindi naman nakatutok sa China ang Trilateral Summit. This trilateral cooperation is not directed at any country. It is really a deepening of the existing strong bilateral alliances that we've had. Hindi na bago ang ganitong mga minilateral summit. Tampok ang Amerika at ilan sa mga piling kaalyado nito. Dahil may hiwalay na trilateral cooperation na ang US at Japan at South Korea, pati sa Australia at United Kingdom. Strategic alliances ang isa sa rason ng ganitong mga pulong dahil gustong palakasin lalo ng Amerika ang relasyon nito sa mga bansa sa Asia. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Taiwan at South China Sea, mga lugar na malapit pareho ang Pilipinas at Japan. Sabi ng DFA, isa lang ang mensahe sa mundo ng landmark summit na ito. We stand for the preservation of the international rules order, rules-based order. Our position has always been based on UNCLOS and the arbitral tribunal ruling. And we appreciate the support that Japan and the United States and many other countries have shown for our position. Bukod sa Trilateral Summit, may hiwalay na bilateral meeting din si PBBM kasama si President Biden. Bukod pa yan sa pulong niya kasama si US Defense Secretary Lloyd Austin at sa mga kinatawan ng business sector sa Amerika. Pagkatapos ng summit at mga aktibidad ng Pangulo sa April 12, isang joint vision statement naman mula sa US, Pilipinas at Japan ang ilalabas. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Kung ang China ang tatanungin, ang Pilipinas ay ang traidor na hindi tumutupad sa mga kasunduan sa West Philippine Sea. Pero teka, ano ba yung kasunduan? At sino bang nakapagkasundo? At meron ba tayong obligasyon? Pamilyar na siguro kayo sa BRP Sierra Madre na hanggang ngayon ay nakasadsad pa rin sa Ayungin Shoal mula pa noong Mayo taong 1999. Pero meron pa pong isa. Sabay na sinadsad ang BRP Benguet, isa rin pong World War II landing ship na minana natin sa mga Amerikano. Pero sa Scarborough Shoal naman, na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Noong panahong yun, naghahanap ng paraan ang Estrada Administration para kontrahin ang pananakop ng China sa Mischief Reef. Ang solusyon ng Philippine Navy, mag-establish ng mga instant outposts sa lugar gamit ang mga lumang barko. Ang napili mga lugar, itong Scarborough Shoal at ang Ayungin Shoal. Siyempre, agad umalma ang China at pinapatanggal ang dalawang barko ng Pilipinas. Ito ang komplikasyon. Sa Nobyembre ng taong yon, 1999, may state visit dapat sa Pilipinas si dating Chinese Premier Zhu Rongji. Ang banta ng China, kanselahin ang state visit kung hindi tanggalin ng dalawang barko. Pinagtalunan daw ito ng matindi sa loob ng gabinete ni Erap, pero sa huli, napagkasunduan ang isang kompromiso. Bago ang state visit, pinahatak ng Pilipinas ang BRP Benguet mula sa Scarborough Shoal. Ayon sa China, nangako ang Pilipinas na tatanggalin
Hindi lang isa, kundi parehong barko. Yun lang, wala namang umaamin sa Pilipinas kung may ganun ngang pangako. Pero ang mas malaking tanong, pwede ba tayong palisin ng China sa sarili nating bakuran? Sa nakaraang mga buwan, may panibagong reklamo ang China. Hindi raw tayo tumutupad sa isang gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at ni Chinese President Xi Jinping. Ayon daw sa kasunduan, papayagan lang tayo ng China na mag-deliver ng pagkain at tubig sa ating mga tropa sa BRP Sierra Madre. Hindi raw tayo papayagan ng China na mag-deliver ng construction materials para ikumpune o i-repair ang nadudurog ng barko. Simple lang daw ang pakay ng China. Hayaan na lamang mabulok at magiba ang Sierra Madre. Ito raw ang dahilan kung bakit wina-water cannon ng Chinese Coast Guard ang ating mga resupply mission sa Ayungin Shoal. Pero babalik na naman po tayo doon sa naunang tanong. Meron bang karapatan ng China na diktahan ng Pilipinas sa kanyang sariling exclusive economic zone? At maaari ba niyang panghawakan ng isang kasunduan na wala namang kasulatan at ang nakipagkasundo ay wala na rin sa poder? What's up mga kapatid? Pasok na sa Final Four ng Season 86 UAAP Women's Volleyball ang DLSU Lady Spikers pagkatapos nila makakuha ng panalo kontra UP Fighting Maroons. Kinailangan ng 4 sets ng mga taga-TAF para magwagi 26-24, 25-20, 24-26, 27-25. Hindi nakapaglaro si MVP Angel Canino at nag-step up sina Shevana Lapot, Michael La Rosa at Julia Coronel. Nagpakawala si Lapot ng 21 points habang nag-ambag naman si Malaluan at La Rosa ng 17 at 11 points respectively. Sa isang Game Boy pa ang Final Four hopes ng FEU Lady Tamaraws pagkatapos nila talunin ang Ateneo Blue Eagles. Nanguna para sa kanila si Sheni Tagaod na nagtala ng 16 points at umakyat ang record nila to 5-4. Sa individual awards naman, Players of the Week ang mga taga-UST. Sa women's, dumiin si Ange Foyos at gumawa ng bagong rookie scoring record na 31 points. Nagawa niya to sa panalo ng Tigresses kontra Adamson Lady Falcons at dito din nila na-secure ang kanilang Final Four spot. Sa men's naman, nagpakitang gilas this past week si Josh Ibanez na nagtala ng 25 points, 12 excellent digs, and 27 excellent receptions sa isang laro. Ayon sa reigning rookie MVP ng liga, dahil daw sa tiwala at suporta ng coaches at teammates niya, kaya paganda ng paganda pa ang kanyang performance. Okay, ang alis mga kapatid, may sports pa tayo mamaya. Susunod, lalaki arestado matapos basagin ang mga santo sa simbahan sa Negros Occidental. Taekwondo coach at isang black belter itinanggi ang pambubugbog sa dalagitan yellow belter sa Bulacan. Aksidente lang daw. At Aldab Nation, binabatikos ang pagpapares kina Alden Richards at Catherine Bernardo. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Pinagtutumba at pinagbabasag ng isang lalaki ang mga santo sa isang simbahan sa Negros Occidental. Dahil sa pinsala, isinara muna ang simbahan. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Nakatihayang santo at walang ulo. Basag-basag at hiwa-hiwalay na imahe ni Jesus. Sirang imahe ng mga anghel at nakatumbang krus. Ganito na iwan ng San Isidro Parish sa Binalbagan, Negros Occidental. Pero hindi yan gawa ng anumang kalamidad. Ayon sa simbahan, pinasok sila ng isang tricycle driver habang may misa noong Miyerkules ng umaga. Dumiretso ang lalaki sa altar at pinaghahampas at pinagtutulak ang mga santo. Nasa 5 imahe ng nasira kabilang ang mismong patron nila na si San Isidro Labrador. Nasa kustodiya na ng pulis ang sospek na si Rolly Semira. Ayon sa report, may boses daw na nag-utos sa lalaki na gawin ng paninira. Maharap siya sa reklamong malicious mischief. Pansamantalang isinara ang simbahan para sa pagkukumpuni. Nagbigay na rin ng donasyon ang Binalbagan LGU. Viral naman sa social media ang post ng lalaking nagmisa sa Far Eastern University Makati noong April 1.
Nakasuot ng sutana ang lalaki at nagsubo pa ng ostya sa mga estudyante. Ayon sa post ng universidad na burado na ngayon, si Father Paulo Kubangbang daw ang nagmisa. Pero hindi pala siya totoong pare ayon sa ilang netizen. Sana raw inilugar ang pagpaprank kung ginawa ito para sa April Fool's Day. Ang isang page ng Filipino Catholics sinabing hindi inordinahang paring Katoliko si Kubangbang. Hindi pa naglalabas ang pahayag ang universidad kaugnay ng insidente. Viral din ang kakaibang paraan ng pagbabasbas ng isang pari sa misa sa simbahan sa Lucban, Quezon. Gumamit si Father Joseph Falier ng water spray at inikot niya ang buong simbahan para magbasbas ng holy water. Nagmistulang halamang diniligan ng mga deboto, pero ayon sa healing priest, pinili niya ang ganitong paraan para mas maraming maabot ang kanyang pagbebendisyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Niraid ng mga operatiba ng NBI ang dalawang bahay ni dating Bucor Chief General Gerald Bantag sa Caloocan. Pero gaya ng dati, bigo silang abutan at arestuhin ang mailap na general. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulencio. NBI! Bukas. NBI! Bit-bit ang kopya ng warrant of arrest. Sinalakay ng mga ahente ng National Bureau of Investigation NCR ang bahay na to ni dating Bucor Chief General Gerald Bantag sa Barangay 20 sa Caloocan City kaninang umaga. Ni-raid nilang apartment matapos makatanggap ng impormasyon na dito umano nagtatago ang general. Pero pagpasok sa loob ni anino ni Bantag, di nila nadatnan. Di kalayuan sa paupahan, sinalakay din ng NBI ang isa pang bahay ni Bantag sa Barangay 18. Pero pagpasok sa loob, puro mga tenant lang inabutan nila. Kwento naman ng ilang tenant, hindi nila personal na nakikita roon si Bantag. Pero kinumpirma nilang may nakikita sila minsan na dumarating na sasakyan. May tao rin umano sa loob ng apartment. Bigo man mahuli, determinado pa rin ng NBI na arestuhin si Bantag. Matagal na siyang may patong sa ulo. Siya ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Kaya umaapila na rin sila ng tulong sa publiko. Yung reward na 2 million leading to his arrest ay andyan pa. May bibigyan kung sino man ang magpagturo na maaresto si DG Bantag. Sa investigasyon ng mga otoridad, lumalabas na palipat-lipat ngayon ng hideout si Bantag. Pero hindi rin daw sila titigil sa kinakasan nilang manhunt operation. Namamonitor natin na minsan ay nasa Mountain Province, minsan nasa Trinidad, minsan nasa Baguio, minsan nasa Metro Manila, and minsan naman nasa Region 3. Ang mga tauhan naman natin hindi rin nagpapahinga sa pag-validate ang mga information na to. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Sa sobrang hirap ng buhay, mas maraming couples daw ang mas gustong mag-alaga na lang ng aso o pusa kaysa mag-anak. Pati pagpapakasal, dinidelay muna. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Alid. 5 ang anak ni Rosemary. Aminado siyang hirap ang buhay nila ngayon, lalo't walang trabaho ang kanyang asawa. Si Rosemary lang kasi ang nagtatrabaho sa kanila bilang cleaner. Pilit lang daw niyang pinagkakasya ang 200 pisong kita kada araw para sa buong pamilya. Kaya kung may choice lang siyang bumalik sa nakaraan, magpa-family planning na siya. Sa una lang masaya. Sa una lang masarap. Hindi mo yun naiisip na yung kahinatnan ng kinabukasan talaga. Sige ka lang na sige, tapos ang ending nga. Ang problemang kinakaharap ni Rosemary ang iniiwasan ngayon ng maraming Pinoy couples. Ayon sa Commission on Population and Development, bumaba sa 1.9 ang fertility rate ng Pilipinas. Ibig sabihin nito, halos 2 anak na lang ang average sa bawat pamilya. Noong 2017, nasa 3 anak yan. Pero sa Metro Manila, 1 anak na lang kada pamilya ang average. May ilang dahilang nakikita rito ang CPD. The first concern talaga pala was economic, the lack of employment opportunities, and then economic shock that the pandemic has wrought during that time. Siguro dahil intensified yung promotion of family planning during that time. Imbes na mag-anak,
Mas maraming couples daw ang piniling mag-alaga na lang ng aso o pusa. Marami rin daw sa kanila ang gustong mag-live-in at i-delay muna ang pagpapakasal dahil mas inaalala nila ang gastusin. Ang kasalukuyang fertility rate ng Pilipinas mas mababa sa ideal na replacement level na 2.1% ng isang bansa. Katumbas yan ng mahigit 2 anak kada isang babae para maging stable ang populasyon. Kapag mas mababa ang fertility rate sa replacement level, magsisimulang mabawasan ang bilang ng populasyon ng isang bansa. Nauna nang sinabi ng CPD na maituturing ng aging population ng Pilipinas pagdating ng 2030 o dumarami ang mga edad 60 pataas. 5% ng kabuuang populasyon ng bansa ay maituturing ng elderly. Mas malaki pa naman ang bilang ng working age, kaya dapat masuportahan pa rin ang dependent population o yung mga bata at matatanda. Patuloy namang hinihikayat ng gobyerno na matutong mag-family planning ang mga Pilipino para mapanatili ang mababang fertility rate at magandang kalidad ng buhay. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nagsalita na ang taekwondo coach at ang mismong black belter na sangkot sa umano'y pambubugbog sa dalagitang yellow belter sa Bukawi, Bulacan. Giit nila, aksidente ang nangyari dahil nadulas lang ang biktima sa gitna ng training. Narito ang report. Nalulungkot ako, sir, kasi napanood ko yung video. Hindi siya to, kako. Hindi siya to, kilala niya ako. Yung mga iyak niya sa akin, yung mga kwento niya sa akin. Alam niya yung benefits. Ito na lang ang nasabi ng taekwondo coach na si Jerry Salvador sa aligasyong sinadya niyang ipabugbog sa kasparing na black belter. Ang 17 anyos na yellow belter ng varsity team ng Jesus is Lord College Foundation sa Bukawi, Bulacan. Sa panayam ni Mike Manalaysay ng online site na Archipelago News, pinapanood mismo kay Coach Jerry ang viral video. Giit niya, aksidente ang nangyari. Nadulas daw ang dalagita sa gitna ng sparring session kaya na-injure. Pagsipa po nung black belt na player ko po, do sa body kick po talaga makikita nyo naman po eh. Then sumunod po yung nag-follow up kick po yung yung black belt ko po. Doon po na out of balance yung yellow belt. Ang hirap pong kontrolin yung sipa, lalo kung nasa momentum na po yung sipa. Nasa momentum na po eh. Na-release niya na ho eh. Then sakto po, na out of balance po yung bata. Doon po nangyari yung insidente. Giit pa ni Coach, walang foul play sa insidente. Pinagtatapat daw talaga nila sa training ang may magkakaibang belt para lalong mahasa ang mga atleta. Sa practice po, normal po yun. Pero pagdating po kasi sa tournament po, meron po tayong weight category po eh. Ayun po yung sinusunod po natin. Nilinaw din ni Coach Jerry ang aligasyon ng pamilya ng na-injure na dalagita na may gusto si Coach sa kanya. Madalas daw itong magyayang lumabas at pinag-iinitan pa sa training ang bata. Pero sagot ni Coach, pag nag-aaya po kumain, lahat po ini-invite ko. Hindi lang po yung yellow belt po na yan at hindi lang po babae. Alam po yan ng buong team po. Bukod kay Jerry, humarap din sa Archipelago News ang 15 anyos na black belter sa video kasama ang kanyang ina. Nilinaw nito na hindi niya intensyong saktan ang dalagita, na matagal na rin daw niyang kaibigan at kasama pang mag-TikTok. Aksidente po talaga yung nangyari. Hindi ko po in-expect yun na ganun po yung sasabihin niya. Kasi alam niya, kilala na po namin ng isa't isa talaga. Pati ang teammate ng dalawa na personal na nakakita sa nangyari, iginiit na hindi naman pinabugbog ang dalagita. Wala po akong narinig na pinabubugbog po ni Coach si Yellow Belter. Sa second kick po nun, hindi pa expected na ma-out of balance po siya. So, yung follow-up kick po na nangyari is sumabay po sa momentum ng pagbagsak ni Yellow Belter. That's why tumama po talaga siya. Hindi po siya sadya. Aminado naman ang ina ng black belter na apektado na sila ng issue. Kaya desidido silang kasuhan ang mga nambubuli online sa kanyang anak. Halos hindi po kami lahat makatulog, lahat po ng kamag-anak namin dahil po kilala po nila yung anak ko eh. Sinubukan ulit naming kuna ng pahayag ang ina ni Jamie. Pero tanging mensahe niya, ipinauubaya na raw niya sa kinauukulan at sa mga makakanood ang interpretasyon nila sa video ng training ng kanyang anak. Susunod, cover ng isang libro gawa raw sa balat ng tao.
At Mark Logan may patikim na kwento mamaya live. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nasalpok ng pampasaherong bus ang isang tricycle sa Binalonan, Pangasinan. Sa kasamang palad, patay ang tricycle driver at lahat ng 3 niyang pasahero. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. Kuha ang CCTV na ito sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Binalonan, Pangasinan kahapon. Isang tricycle ang makikitang patawid sa kabilang linya. Nasa gitna na ito ng kalsada nang biglang nasalpok ang tricycle ng paparating na pampasaherong bus. Sa lakas ng impact, tumagilid ang tricycle at tumilapon ang mga sakay nito. Agad tinulungan ng mga residenteng nakakita ang driver ng tricycle at mga sakay nito. Nang maiangat ang tricycle, tumambad ang duguan at namimilipit sa sakit na driver. 66 na taong gulang. Naipit naman sa loob ng tricycle ang 3 pasahero na mga estudyante. 2 minor de edad habang isa ay 23 anyos na college student. Agad isinugod sa ospital ang 4 na biktima. Pero dead on arrival ang driver na senior citizen at 2 sakay nito. Namatay din kalaunan sa paggamutan ng isa pang pasahero. Sa investigasyon ng Binalonan Police, galing Baguio at biyaheng pa Maynilang pampasaherong bus nang mangyari ang aksidente. Hawak na ng mga pulis ang bus driver. Pero tumanggi muna siyang magbigay ng pahayag. Posible siyang maharap sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property and multiple homicide. Hindi pa malinaw kung magsasampa ang mga kapamilya ng biktima laban sa driver ng bus. Ongoing pa po yung kanilang usapan. Willing naman po both parties magbigay ng tulong. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Sugatan na ang isang senior citizen sa Baguio matapos mabangga ng kotse habang tumatawid. Depensa ng driver, hindi niya napansin ang biktima. Nasa Frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Halos hindi mapigil sa pag-iyak ang driver na ito pasado 4:00 ng hapon kahapon. Yan ay matapos niyang mabangga ang 71 gulang na babae habang tumatawid sa kahabaan ng Suelo Asin Road, Baguio City. Tumangging ibigay ng driver ang kanyang pangalan pero giit niya, hindi niya nakita ang pagtawid ng biktima. Nakinilalang si Elsie Liwan, residente sa lugar. Ayon sa ilang nakakita, galing si Liwan sa isang tindahan para bumili ng tubig ng mabundol. Nagtamo siya ng injuries sa tagiliran at balakang. Noong tinignan namin, nakahiga na siya at hindi na gumagalaw. Nagulat kami. Nagsisisigaw and then ire-rescue sana namin pero hindi pwede. Inantay muna namin yung ambulance. Babalik na siya, tama-tama naman may sasakyan, bigla na lang siya naanod dyan. Yun, pati timba niya, tumilapon na. Nabasag naman ang ilaw sa harap ng sasakyan. Kaslada nga, agrin-rinugin. Nag-aalangan kasi kung magpapabigay yung driver o yung matanda. Pag tao yan, dapat full stop, hindi lang dapat mag-slow down. Kaya nung nabunggo, nagpreno siya agad pero nabundol na. Ayon sa pulis, nagkasundo na ang magkabilang panig kaya walang isasampang kaso laban sa driver. Si victim po ay nag-decide po na hindi po siya magpa-file ng complaint against dun sa nakabangga po sa kanya. Kaya ang nangyari po ay nagkaroon po sila ng agreement and bukas po is magkikita po sila yung dalawang partido. Agad namang nakalabas ng ospital ang biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Isang kakaibang libro ang tampok sa New York International Antiquarian Book Fair. Yan ang aklat na nakabalot daw sa balat ng tao. At kwento ng bookseller na si Ian Can, galing ang librong Le Baron sa pamilya ng medical student na si Jacopo X na siyang gumawa ng cover noon pang 1682. Ayon kay Can, ginawang play ang libro at napanood ito ni Jacopo X hanggang sa nadiskubre ang katawan ng isang aktres nito sa autopsy theater. Kaya naman kumuha raw si Jacopo X ng balat ng aktres at ginawa itong cover ng libro para ma-preserve. Binibenta ngayon ang libro sa book fair sa halagang $45,000 o mahigit 2.5 million pesos. Showbiz, eto na nga!
Mga kapatid, eto na nga, may masayang pambaranggayang tanghalian ang nangungunang noontime show sa bansa na Itbulaga bukas. Para po yan sa kanilang National Barangay Day. Asahan na ang mga malalaking sorpresa ng Team Sugod Bahay sa pupuntahan nilang barangay. Makikisaya rin sa ating mga legit dabarkads ang ating legit sumbungan na si Senator Idol Raffy Tulfo. May magsusumbong kaya sa ating mga dabarkads? Para mas pakiligin naman ang ating tanghali, makikibanding din natin o makikibanding din sa atin ang kambal ni Atasha Mulak na si Andres. Marami pang nakaka-good vibes na paandar ang dapat pang abangan sa National Barangay Day ng Itbulaga bukas. Tutukan po yan mga kapatid, 11:30 a.m. dito sa TV5. Ito pa nga, umaalma ang ilang miyembro ng Aldab Nation, ang fans club ng dating tambalan nina Alden Richards at Maine Mendoza sa pagpapares ngayon kay Alden at Catherine Bernardo. Sa ilang comment online, binabatikos ng ilang fans si Catherine. Paniwalang-paniwala pa rin kasi na kasal na sina Alden at Maine. Nitong Martes lang nang surpresahin ni Alden si Catherine sa isang birthday party. Matatandaan namang matagal nang iginiit nina Alden at Maine na magkaibigan lang sila. Kasal na ngayon si Maine sa actor-politician na si Arjo Atayde. Eto pa, sumalang na sa script reading ang cast ng inaabangang senior high sequel na High Street. Kompleto ang mga dati at bagong cast members ng serye sa script reading. Nagbabasa lang pero give na ang cast. Si Mon Confiado na gumaganap bilang kontrabida ng serye na si Governor Acosta pinalakpakan pa sa pagiging in character. Ganon din naman ang ating Good Morning Kapatid host na si Dimples Romana. Sa ngayon, wala pang detalye kung kailan ipalalabas ang serye. At yan po ang mga latest sa showbiz ngayong Friday. Happy weekend mga kapatid. Ako po si Kalad Karen. Susunod, veteranang journalist at news anchor na si Ruth Cabal bagong makakasangga natin sa pagbabalita sa News 5. At silipin ang mga buena manong patikim sa mga pambihirang kwento. Ihahatid ng ating pambansang pantanggal umay na si Mark Logan. Tuloy-tuloy pa ang makaburuhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, tuloy ang galing at efficiency ni Justin Brownlee ngayon sa Indonesia at maganda agad ang kanyang nilalaro para sa Pelita Haya Basketball. 2 straight wins na para sa koponan sa Champions League Asia Qualifiers Group Stage pagkatapos nila talunin ang Ulaanbaatar XAC Broncos ng Mongolia 89-83. Nagpakawala ang naturalized Gilas player ng 26 points, 12 rebounds at 6 assists. At sigurado gusto niyang ituloy ang momentum sa laro nila bukas kontra Adroit Club ng Singapore. Sa PBA naman, 4 straight wins na para sa Northport Batang Pier pagkatapos nila talunin ang TNT Tropang Giga 112-96. Another day in the office para kay Arvin Tolentino na nagpakawala ng 29 points para pangunahan ang Batang Pier. 32 points ang pinakamalaking lamang ng koponan at ito ay kalaban ang isa sa mga usual powerhouses ng liga. Nagpakita din ng lakas si JM Calma at dumiin with 22 points and 13 rebounds. Second ngayon sa standings ang Northport na may 4-1 win-loss record. At yan ang mga pandi ng sports news today. It's your sports feed to Mikey Reyes. Peace and love. Mas palalakasin pa natin ang puwersa sa paghatid ng mga mahahalagang balita rito sa News 5. Simula po sa Lunes, April 8, makakasama na natin sa balitaan ang award-winning journalist na si Ruth Cabal. Ihahatid niya ang mga maiinit na balita sa hapon kada 3:15 sa Frontline Express. Para kay Ruth, full circle moment ito, lalo na't dito rin nagsimula ang kanyang karera sa pagbabalita. Parang going back to my roots, but at the same time, sa aking pagbabalik, marami na akong karanasan, marami na akong kaalaman, at natutuwa ako na sa paghahatid pa rin nitong aking
makatotohanang pagbabalita ay nandito ako ngayon sa TV5 at kung saan ako nagsimula. Siyempre ngayon na bahagi na si Ruth Cabal ng News 5, ang masabi ko lang dyan, lalo pa tayong makakasabay sa hamon ng panahong ito na talagang kailangan malaman kung anong totoo sa hindi totoo, kailangan maunawaan ng mga manonood natin ang mga buod ng issue para rin makapagpasya sila ng tama. Ito pa ang isang bagong kapatid at pampalakas sa ating balitaan. Ang tinaguriang pambansang pantanggal umay, naririto na rin sa News 5. At sa patikim para sa unang salvo ng kanyang mga kwento, makakasama natin siya ngayong gabi, kaka Mark Logan. Maraming salamat, Julius, Cheryl, Jiggy. Mga nakakagulat, nakakabilib, nakakanganga at higit sa lahat, nakakapagpasaya. Ganyan ang mga ihahatid kong kwento sa Top 5 Kwentong Mark Logan na bago ninyong aabangan. Ang mga buena mano sa mga istoryang yan, narito, panoorin natin. Kung meron kang kwento dyan, aba, i-Mark Logan na yan! Tulad ng ating Top 5 kwento. Kilalanin si Maria, ang batang isla. Sa pagsushoot ng mga turista, siya ay bihasang-bihasa. Namusyate, tingin sa kinate. At saan lupalop ka ba nakakita ng pakantes exclusively para sa mga marites? Oh yes, magpapadyant ka silang for Miss Marites 2024. At kung kasukasuan gusto nang magpa-change oil, isang guni na kay Mamang Hilot. Kamay niyang salaman nanunuot, lamig sa katawan, hindi na isang salot. Dati-dati, walang basagan ng trip. Kung may bagong baby, wait lang. Hanggang sa ika-9 na buwan, bago malaman ang kasarian. Pero ngayon, di na uso yan. And now, ang ating top 1 kwento ay ang kwento ni Magdalena Fox. Hello Galogs! Ako po si Jasper Moreno at kilala bilang nag-iisang marites ng TikTok world, Magdalena Fox! Ayan, sa mga may sakit sa puso dyan, huwag niyong sabihin di kayo naabisuhan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan, News 5. Welcome, kapatid. Thank you, kapatid. Namiss ka namin. But now you're back. Maraming salamat sa inyo. Musmus pa lang ako. Yeah, sabi ko na nga ba, sasabihin mo na po. Sinabi na rin ni Jiggy yan. Araw-araw ba yan? Araw-araw ba? So, kanina, nagli-lead in sa akin si Jiggy. Na-excite din naman ako kasi kumbaga naka-short pants pa lang yan dati. Nili-lead in niya na ako. Invite mo na sila. Yeah, invite ko pa rin kayo. So, bukas na po yan, 6:15 p.m. Dito po sa TV5. Top 5 mga kwentong Mark Logan po. Araw po ng Sabado at sa tuwing araw ng Sabado mapapanood nyo na po siya. At 8:30 po on the same day, Saturday, bukas din po ay mapapanood din siya sa 1PH. Wow! At syempre, meron ka dito sa Frontline Pilipinas. Yes, meron po akong teasers at meron po ako Monday, Wednesday, Friday dito pa rin po. Wow. Sige, dahan-dahanin muna natin bago maging everyday ba yan? Bago kong manager po. Congrats, Mark, ha? Congratulations! Welcome, kapatid! Welcome, kapatid! At yan ang mga balita at impormasyong dapat yung malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.